Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, pag-usapan natin ay isa sa message sa atin sa ating Facebook page. At ang tanong niya po is about sa accommodation and food allowance. Medyo naguluhan kasi siya, so i-explain natin dito. So sa accommodation po, kapag ang nakalagay sa inyong kontrata is sinasabi doon na employee ang magbabayad ng inyong accommodation, so wala pong share doon ng inyong company. So, ibig sabihin, kung ang accommodation nyo approximately na nakalagay doon sa inyong kontrata is 5,000, 6,000, or 7,000, kasama po yun sa kakaltasin sa inyong gross salary. Nakikita nyo naman sa inyong job offer, tama ba? Job offer nyo. Makikita nyo doon una yung basic nyo. Ilalagay nila doon ang basic nyo. Ang sumunod, yung gross nyo. Tapos, pagkatapos ng gross nyo, ano yung mga kaltas sa inyo. And then, the last one is yung net income nyo. Pagdating doon sa net income, makikita nyo doon, tingnan nyo doon sa kinaltas kung kasama sa kinaltas ang accommodation. Kapag hindi kasama sa kinaltas ang accommodation, tingnan nyo sa mga reminders or yung notes doon sa baba ng inyong job offer kung may nakalagay kung ang employee ba ang mababayad ng accommodation. Ngayon, what if ang nakalagay doon is free accommodation? Diyan tayo nagkakatalo. Ang tanong doon, gaano kayo katagal na free? Baka kasi free kayo for 6 months, free kayo for 3 months. So, madaling sabihin sa isang kontrata na free kayo. 'Di ba? Ang daling sabihin na free accommodation kayo. Kaso pagdating ng 3 months, tatanggalin nila yung free accommodation. Kasi nandito na kayo sa Czech Republic. Kaya yan ang itatanong nyo sa inyong employer. Kung free accommodation ang sinabi nila, how long kayo free accommodation? How long? So, para mapapaghandaan nyo siya, it's 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, o pagkatapos ng kontrata nyo hanggang matapos ang kontrata nyo. So, isa yan. Pangalawa na nalilito kayo is about sa meal allowance. So, kapag sinabi ni company na free, tama ba? Free meal allowance, ibig sabihin po nun, isa company lang kayo free. So, wala halos nangyayari dito, not unless siguro kung kayo ay sa mga food processing, not unless kung sa farming, not unless kung sa ibang industry, possible ang free ng pagkain. Pero kung kayo ay factory, mostly talaga ang nangyayari, free kayo pagdating sa company. So, hindi siya talaga totally free kasi meron siyang tinatawag na partial. Ano yung partial? Ang partial po is pag kumain kayo sa isang company, it's either merong siyang part ng food nyo na babayaran ni company. For example, nag-swipe kayo sa inyong company worth 150 crowns. Kunwari lang Ngayon, kung ang nakalagay sa kontrata nyo is partial, ang ibig sabihin nun, it's either 50-50 kayo ni company at saka ikaw. So, kung 150 ang sinwipe mo today, ay meron siyang babayaran si company na 75 crowns at ikaw naman is 75 crowns. Ngayon, what if sa loob ng isang buwan is naka 2,000 crowns ka ng swipe. So, kapag naka 2,000 ka ng swipe, kakaltas po yun sa sahod mo. Nasaan yung sinasabi nila na less nila. So, doon sa inyong pumapasok sa inyong swipe, kasi makikita mo naman yun kung magkano pa yung balance nyo. Pag nandito kayo, maintindihan nyo yan. Pag nandito kayo, maintindihan nyo na meron kayong saswipean, tapos makikita nyo magkano ang balance nyo doon sa ibibigay na partial ni company. For example nga is 2,000 yung ibinigay niya na maximum allowance nyo para sa pagkain. So, kapag nakapag-swipe kayo ng hanggang 2,000, so, ibig sabihin, stop na yon. Tapos, yung 2,000 na yon is kakaltasin sa inyong sahod. Kasi po, tinanggal na nila doon yung portion nila. Lahat ng pumapasok sa swipe nyo is yung inyo lang. Kung nag-swipe kayo ng
For example, ng pagkain na 150 crowns ang presyo, ang lalabas na lang doon is yung 75 kung hatian ang inyong portion ni company. 75 na lang yung lalabas kasi yung 75 tatanggalin na yon sa company na yon naka-shoulder. Ganun po yan. What if naman kung hindi mo siya nagamit ng buo? For example, yung 2,000, sabi ko sa inyo, mayroon kayong maximum na meal allowance sa 2,000 galing sa company. What if hindi nyo siya nagamit? Hindi po siya refundable. So, ito po ay isa sa benefits ng mga company, pero hindi lahat ng company is merong ganitong benefits. Kasi meron ako na kakilala sa warehouse sila, pero hindi, wala silang ganitong benefits kagaya ng benefits sa amin. So, yan. Huwag kayong malilito guys sa pagdating sa accommodation. Magtanong muna kayo kung gaano katagal na free accommodation. Madali kasi sabihin na free accommodation, pero gaano ba katagal ang duration niya. Okay? Pangalawa, pagdating sa meal allowance, baka akala nyo, pag sinabing free food, tama ba? Or free meal allowance, or free meal, something like that, baka akala nyo, yung bigas nyo ibibigay nila, yung pagkain nyo ibibigay nila, wala na talaga kayong gagastusin pagdating sa pagkain. Hindi po totoo yun. It's possible siguro sa ibang industry. It's possible sa mga category ng mga farming, mga ganyan. It's possible. Pero wala akong idea. Pero pagdating sa factory, so wala pa akong naririnig na ganyang senaryo na talagang nagbigay sila ng whole na pati bigas, pati karne, pati isda or something gulay is nagbigay sila. No, wala pa po ako na nababalitaan pagdating sa ganyan sa mga factory. Okay? So, malinaw yun guys ha. Huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa mga free. Kasi ang tatanungin nyo doon is kung gaano katagal. Anyway, sana may napulot kayo. And sorry kasi hindi ako agad nakagawa ng video dahil nasa bakasyon po ako. Thank you!